Di po sabi sa salita po ng ating Panginoon, kung tayo ay may ipagyayabang, ito yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ano po? At dahil tayo ay nandito ngayon, nagpapatuloy, nagtitiwala sa Panginoon, naniniwala ako ng bawat isa sa atin ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala pa po ba tayo? Amen! Yes. Kuminsan lamang, hindi tayo nakafocus doon sa, nakikita lang natin something big, something special, maaaring ganoon. Ano po? Pero, sa bawat araw na tayo ay nagmumulat pa ng mata, that is the greatest blessing and favor from the Lord. Okay, yan. So tayo pong lahat ay ginising ng Diyos dahil gusto pa niyang iparanas sa atin ang kabutihan niya. Ano po? At ang kanyang pagmamahal. So, have you able to say good morning and thank you for the Lord this morning? Yes, ano po, sa isang Kristiyano, ang number one na lumalabas sa bumubuka sa kanyang bibig is, thank you, Lord. Ano po? Pagbuka pa lang ng ating mga mata sa bawat umaga. Okay? Ayan. So, sige po, tayo po ay magpapatuloy, mag-aaral ng kanyang salita. At pagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay, which is trust and thriving in our relationship. No? So, yan. Ang atin pong magiging batayan ng ating pagbubulay sa umagang ito ay makikita po natin sa Efeso 4:31 to 32. Yan. Kung meron po kayong mga sandata diyan, yan po ang sandata natin. Okay. Ay, ito nandito. Wala pala doon. Yan, makikibukas po doon sa ating maliit na monitor. Ayan. Yan, sige po. So kung nakita na po ninyo sa inyong mga Bible, pwede pong tumayo na po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin. Nandito po sa ating harapan, nakita po ninyo. Okay, ngayon na po. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo po sabay-sabay na dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na dakila, salamat. Alam namin na sa aming pagbubulayan ngayong umaga, meron kang itinuturo sa amin upang higit kaming maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. At salamat aming Diyos na patuloy na pinadadama mo, pinadaranas mo sa bawat isa sa amin ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng pagtuturo sa amin ng mas nararapat naming gawin at patuloy naming dadaanan. Salamat po na ang bawat salita mo na mahayag sa umagang ito, aming Diyos, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan at magamit po namin ito upang magkaroon ito ng bunga sa aming mga buhay sa bawat araw na ibibigay mo pa sa amin. At salamat po, Panginoon, laging ikaw ang mapapurihan sa lahat ng pagkakataon. Gamit mo lamang po ang iyong lingkod at gamitin mo ako, Panginoon, sa anumang mga nais mo pang revelation para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Ayan. Sige po, tuloy natin yung palakpak na yan. Yan ay para sa Panginoon. Yan. So, yan na nga po ang topic namin na tinatalakay this month, ngayong July, is trust and thriving in our relationship. So ito yung paglago sa ating relasyon, ano?
So meron po tayong iba't ibang pakikipagrelasyon. Relasyon ng mag-asawa, magkapatid, no? Magkakaibigan. Ganon din naman sa relasyon natin sa ating barangay o sa relasyon natin sa ating pamayanan at sa lahat-lahat. Ano po? Yan. So ano ba yung mga bagay na makakapagpalago para magkaroon ng magandang relasyon? Okay? So yan po ang tinatalakay na dito. So nung unang linggo po, natalakay namin yung empathy as an ingredient to a great relationship. Empathy is pagmamalasakit, no? Pag tayo ay nakitaan ng pagmamalasakit, yung relasyon ay nabubuo. Okay? Pangalawa po is yung forgiveness. Second Sunday is forgiveness, pagpapatawad. Dahil as long as hindi tayo nagpapatawad, wala tayong mabubuong magandang relasyon. Laging sira. Ano po? Okay. And this time, ang tatalakay naman po natin is kindness. Yan. Ano naman po itong kindness na ito? Okay? So yan, kindness, sabi po doon is, ang kindness sa Tagalog is kabaitan. Sino pong mabait sa inyo? Mabait po ba kayo? Praise the Lord. Makikita natin later, no? Kung tayo nga ba ay mabait nga, no? O bait-baitan lang. Dahil marami po, maaring tayo ay bait-baitan lang, ano? Okay, so yan. Malalaman at matututunan pa natin mamaya kung paano ba yung pagiging mabait. Okay. So sabi dito, sa aking mga na-research, sabi doon is, ang kindness is kabaitan or kagandahang loob. Okay? So yung kabutihan, no? Kabutihan and yung mga mabubuting pakikitungo natin sa ating kapwa. At ang sabi, meron akong nakitang isa na English, sabi niya is compassion in action. Ano ba itong compassion na ito? Compassion is pagkakaroon mo ng pagkahabag. Pag nakakita ka ng nakakaawang sitwasyon na nararanasan ng iba, naahabag tayo. Ano po? May namatay, naahabag ka. May kung anong nangyari, naahabag ka, naaawa ka. No? Kuminsan nga is parang napipiga yung dibdib. Naranasan na ba ninyo yan? Yes. Ngayon, yun ang compassion. Pero, ano ba ang ginagawa mo? Kung yun ay naramdaman mo lang at wala kang ginawa, then that is just a plain compassion. Hindi yun kindness. Pero, once na meron kang nakita, nakaramdam ka, and you have that action, ano yung ginawa mo, then that is kindness. No? Kindness is compassion in action. Yan. Okay, so, sa biblical meaning naman, ang sabi doon is, a selfless. Selfless daw. Meaning to say, hindi laging sarili ang inuuna, iniintindi. That is kindness. Then, ano may kasunod? Action-oriented virtue, rooted in love, mercy, and action. Ayan, action pa rin, ano? May pagmamahal, yes, at merong pagkilos, paggawa. Yan ang tinatawag na kindness. And meron akong na-search na pinagmulan ng word na kindness. Sa Old Testament, which is from Hebrew word, sabi po doon, ang kindness daw is hosed. Hosed. Okay? Ang sabi is God's unwavering, faithful, and loyal love towards people. Unwavering. Pag sinabi nating unwavering, ito yung pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago. Kung paano niya ipinaranas ang kanyang pagmamahal nung panahon ni Moses, ni Abraham, and then so far, hanggang sa panahong ito, no, mararanasan pa rin natin yon. Ano po? And I do believe marami kayong nalalaman na kung paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal doon sa Old Testament. And up to now, kung ganoon ang ginawa niya sa kanila noon, pwede at ginagawa pa rin niya ito sa atin ngayon. Okay? Yan.
So that is Hosed, no? That is in the Old Testament. Sa New Testament naman, ang sabi doon is Krestotes. Okay, that is from Greek word naman. Greek word meaning disposition that is gentle, tender, and useful to others. So, kalalagayan daw na kung saan ay merong kaamuan. Maamo. Kaya nga sabi doon kanina sa ating verse na una, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, galit, huwag kayong mambubulyaw. Dahil pag ganoon ang inyong attitude, wala ang gentleness sa inyo o sa atin. Ano po? Pag tayo ay palasigaw, palabulyaw, nanlalait, walang gentleness and tenderness sa atin. Okay? So that's it. Dahil kailangan talaga sa atin, ano? And we know na useful to others, no? Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin. Because kindness is one of the fruit of the Holy Spirit. Siya isa doon sa mga bunga ng Holy Spirit, yung kindness. Tanda pa po muna ninyo yung Galatians 5:22. Yung fruit of the Holy Spirit. Ano po ba ang fruit of the Holy Spirit na alam ninyo? Yes, kindness, love, joy, peace, kapayapaan, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So those are the fruit of the Holy Spirit. And yan nga, therefore, kindness is a gift from God. No? Biyaya, regalo ng Diyos ang pagiging mabait. No? Ngayon, sinong may regalo? Amen. Yan, no? Kung hindi kayo mabait, hindi kayo niregaluhan ng Diyos. No? Okay, maaaring meron pa, may dahilan kaya hindi binigay sa inyo yung regalo na yon. Okay, yan. So, yan na nga, kindness is a gift from God. At tayo, dahil yan ay nasa salita ng Diyos, we are mandated. Mandated, binabatasan tayo na dapat maging mabait din tayo. Dahil the moment na ginagawa natin ang pagpapakabuti, paggawa ng kaayusan, ng kabutihan, then we reflect the character of our Lord Jesus. Nire-reflect natin. And remember, tayo, we, na tumanggap sa ating Panginoon are so-called ambassador of Christ. No? Nire-represent po natin ang Panginoon. Kaya nga, dapat makita sa atin yung character ng Lord. Ano? Hindi lang pag nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, hindi lang pag ang kaharap natin ay kapwa natin mananampalataya, kundi higit sa lahat, pag tayo ay nasa labas, na kung saan ang kaharap natin, kahalubilo natin ay mga hindi mananampalataya, the more na tayo ay makitaan ng karakter ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi na, ang pagiging Kristiyano is not just a habit. Habit. Ang habit na kasanayan. It must be a lifestyle. Pag lifestyle mo, hindi ka mahihirapang isagawa. Anywhere, any place na pumunta ka, whoever na makaharap mo, dahil yun ang lifestyle mo, yun ang makikita. Okay? That is kindness. Okay? Sige po, tayo ngayon ay magtuloy na sa ating pagtalakay. Ito. How can we practice kindness? Paano ba tayo, When we say practice, paano natin magagawa? Paano natin isasagawa ang pagiging mabait o may kagandahang loob? Meron po tayo ditong 4. Okay, the first one is, be kind to others. Yan. Be kind meaning maging mabait sa iba. Okay, sabi nga nung ating verse 32, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa
tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Okay. So, anong sabi doon? Be kind to others. Ay, yan nga. Maging mabait kayo at maawain. Hindi tayo mga pusong bato, ha? Okay, meron ba diyang mga kumakanta pa noon? Ano yung kanta ngayon? Kanta ni? Kanina yung kanta ni pusong bato na yon. Hindi ko man matandaan. Ang alam ko lang, pusong bato, and last. No? Pero wala pong Kristiyanong pusong bato. Ang puso po ng isang Kristiyano is yung, ano ba yung pinakamalambot na tinapay? Mamon. Yes. Napipirat, no? From the big one, pagka pinirat mo, kahit ganyang kalaki, pag pinirat mo, oy, kapurit. Maliit dahil sa kanyang kalambutan, no? Ganyan ang puso ng isang Kristiyano. Okay? Yan. So, paano ba? Paano ba tayo magiging mabait at mabuti? Pero tandaan natin, sabi doon sa merong pagkakaiba po ang mabait, mabait at mabuti. Narinig na po ninyo ang pagkakaiba ng mabait at mabuti. Pag sinabing mabait ka, so go lang ng go. Ano man yung ginagawa ng kapwa mo, go lang, tinatanggap mo lang lahat. Mabait, no? Pinalalampas mo lahat. Pero, ang mabuti naman is, yung bang, kung nakikita mo na mali ang kanyang ginagawa, meron kang pagkakataon o meron kang puso, no? May malasakit sa kanya na kailangan mo siyang maituwid. Okay? That is, mabuti at mabait. Alin ang gusto ninyo? Okay? Mabuti. No? Pero sabi nga sa Bible is, walang mabuti, kundi ang Diyos. Yes. Pero dahil tayo ay mga mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, nag-strive din tayo. Hindi tayo mabuti dahil siyempre sa lahat ng pagkakataon meron tayong kahinaan. Pero we are striving. Sabi nga po, pinipilit sumunod at pinipilit gawin kung ano yung para sa nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. That is pagiging mabuti. Tayo ay mababait, no? Pero hindi tayo mabubuting lahat. Dahil only Jesus, tayo ang Lord ang mabuti. Ayan. So how can we be kind to others? Paano tayo magiging mabuti sa iba? So ayan, yun pa rin sa ating verse, sabi nga, alisin lahat ng sama ng loob. Sino diyan ang masyadong madaming nakaimbak na sama ng loob? Na nagiging dahilan kaya ako minsan hindi makangiti. Yes, pag masama ang loob mo, posibleng makangiti ka, no? Makangiti ka, pero ang ngiting, may tinatawag tayong ngiting aso. No? Pero yung totoong ngiti na pag may nakasalubong ka, ingiti ka. Ngiti, ay hindi nila. No? Okay. Pero yung totoong ngiti, napapansin niyo yun, na kahit malayo na magkasalubong kayo, nakalampas ka na ng 1 kilometro, ay nandun pa rin yung ngiti. No, yun ang tunay na ngiti. Okay? Yan. Sa tunay po tayo, kaya wag tayong magawa ng fake na ngiti. Na pag nakasalubong, pagkatalikod pa, okay, yes. Okay, so alisin lahat ng sama ng loob. Poot, galit. Meron pa ba sa atin yung may poot? Pinatay kasi niya yung aking mahal sa buhay. Kaya galit na galit ako sa kanya. Yan. Okay. Huwag nang mambubulyaw. Yung mga malalakas ang boses diyan. Na kung minsan ay kinagagalitan ng iba. Pero sabi naman niya, hindi, ako lang ay sadyang ganitong malakas ang boses, pero hindi naman ako galit. No?
pwede nating baguhin yan. Dahil remember, nasa tono ng ating pagsasalita ang ikagagalit minsan ng ating kapwa sa atin kahit ang mga sinasabi natin ay hindi naman nakakasakit. Okay? Sa tono. Hi, kunwari ka na. Hi. Ano? Okay. So babaguhin. Kaya nga pagka may mga may mga comments sa inyo, pasalamatan ninyo 'yan. Kasi that is a room for change. Ano? Before yung mga kakasama ko sa school, naglalakad ako, and sabi, Ma'am Beth, ano? Ganun. Tumigil sila. Tumigil, wala namang sinabi. Then, nung matapos ko yung aking ginawa doon sa kabel, pumakyat ako sa kanila. Bakit? Hindi na ano po, wala po. Bakit? Tinawag niyo ako, tapos wala? Hindi po. Sabi niyo, para kayong galit mula noon, natutunan ko na, pagka may tinawag, so, ano yun? Babaguhin natin yun. Bagawin nating mas malambing gentleness. Sabi nga, no? Hindi yung sarcastic. Hindi po sarcastic, ano? Okay. Kaya nating baguhin. Pwede tayong maging gentle. Okay, ayan. Next, tuloy tayo. Sabi dito, huwag nang mambubulyaw, manlalait. Ano ba yung manlalait? Ito yung dinidegrade natin ang ating kapwa. No? Dahil alam mong meron ka, mas mataas ka o mas mayaman ka. So, yan naman. Ganyan lang naman yan. No? Huwag tayong ganoon. Remember, nasabi doon sa salita ng Diyos ay, huwag mong ipagpalagay. Huwag mong ipagpalagay na ikaw ay mas mabuti kaysa iba. Okay? Pag nagmataas ka, galit ang Diyos dyan. Pero pag nagpakababa ka, good na good ka sa Lord. Mas mainam na lang na magpakababa tayo, no? Kaysa nagmamataas po tayo. Yan. Another isa mananakit. Alisin na yung, wag nang mananakit ng damdamin ng iba. Paano ba tayo nakakasakit na damdamin ng iba? Alam niyo yung expression ng mukha natin? O yung ating mga sinasabi, nakakasakit tayo ng damdamin ng iba, no? Paano ba kayo tumingin? Ganyan. No? Ano? Okay, yan po, no? So, kailangan tayo ay sa lahat ng ginagawa natin, expression natin, kahit hindi ka napakagandang katulad ko. Ay, yung expression, nagpapaganda yan. Okay? So, ayan. So, wag po tayong mga ginagawa natin na pwedeng makapanakit sa iba. Yung mga sinasabi natin. No? Na kung minsan, alam nyo, ang pwede lang nating talagang sabihan ng medyo masakit-sakit na alam natin, hindi naman yun sa atin, pero kung minsan nagbibiro tayo, no? Kailangan magbiro ka lang dun sa talagang close sa iyo. Pero kung hindi masyado, ay huwag tayong magbibiro dahil masasaktan, nakakasakit tayo. Okay? Yan. So sabi nga po, tayo, kailan pa kayo naging Kristiyano? And the time na naging Kristiyano kayo, marami na tayong mga naririnig na sermon. At ang mga sermon na ito na nagmula sa salita ng Diyos ay mga paraan upang tayo ay turuan. Ano po? Yan. Ngayon, kahit gaano pa kadami na yung narinig na natin na mga preaching, kapag hindi naman natin sinasagawa, wala din po itong kabuluhan. No? Pumasok dito, lumabas sa kabila. Wala. Walang pumasok sa puso. Pagka ganun, wala din pong silbi. No? Dahil sabi nga ang Kristiyano ay may ano ba yung tanong, ang tanong sa atin nga noong aming pag-aaral nakaraan, ano ba ang tunay na Kristiyano? Ang tunay pong Kristiyano ay makikitaan ng pagbabago. No? May pagbabago na po ba sa inyo? O baka noon napakasabi ninyo, ako'y sadyang matampuhin, madali akong masaktan. And until now,
30 years ka ng Kristiyano, ganun ka pa rin. Abay, anong nangyari? No? Yan. Kailangan po may pagbabago tayo. No? Dati ako napakasuplada ko din. No? Pero hindi na, mabait na ako. Yes. Yan. Yung mga ganong ginagawa, dati ganun ako. Kasi nung hindi pa ako Kristiyano, syempre, hindi ko naman alam masyado yung ganoon, na yung mga prinsipyo ng Panginoon. So, ganyan. Kung ano lang yung alam kong buhay, nakala ko tama, yun pala ay mali. Siya kong ginagawa. Pero ngayon, akala natin kuminsan is tama, but we have to, kailangan natin ikonsulta sa salita ng Diyos kung ito ba ay tama. Dahil ito po yung ating manual. Okay? So, ayan. Pag tayo ay walang pagbabago, walang kabuluhan ang ating pagiging Kristiyano. Okay, alalahanin po lagi natin ang the best na example ng ating lahat-lahat ng ginagawa natin, especially na ating tinatalakay ngayon, which is kindness, is our Lord Jesus, no? And we are disciple of Christ, dapat nga makita sa atin ang character niya. Okay. So, sabi nga doon sa character ng Panginoon, paano natin ito maipapakita? Doon sa Mateo 25, 35, 36 hanggang 40, no? I-summarize ko na lang po, sabi doon, sapagkat ako'y nagutom, no? Inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan, inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Pinuntahan ba natin? Nasa natin nakita si Jesus ng ganoon? Wala. Ang pinakikita niya sa atin is yung mga tao na nakakasalamuhan natin. No? Ito, tingnan pa natin yung 40. Sabi dito, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ito ginawa. Therefore, ang pagiging mabuti ay ipinapakita, pinadaranas natin sa lahat ng tao na nakakasalamuhan natin. Okay? At mamaya makita ninyo doon, mayroon sabi po doon, sa sunod pa iyon, no? So, yan. Ano mang ginawa natin sa iba, para na rin ginawa natin sa Panginoon. So, kung narinig mo ito ngayon, gagawa ka pa ba ng mali nang hindi tama sa iyong kapwa? Hindi na dapat. Dahil kung ano man yung ginawa natin sa kanila, hindi lang sa kanila natin ito ginawa. Lahat ito ay counted sa ating Panginoon. No? So whatever na ginagawa natin, ito ay ginagawa din natin sa Diyos. Okay, that is, be kind to others. Pangalawa, extend grace and mercy. Extend grace. Magparanas ng mabuting kalooban. No? Grace, yung grace kasi is yun. Grasya, favor, pagpapala, blessing. No? Mercy is pagkaawa. Kailangan nga, no? Sabi nga natin kanina doon, tulad mo na may pusong bato. Never nating gawin yon. Huwag nating gawing team song. Sino may team song niya? Pusong bato. Huwag tayong ganoon. Yan. So, sabi nga po, extend grace and mercy, in other words, tumulong, umabot, no, sa ating kapwa. Okay, paano? Paano kung wala din ako? Yes, God knows. Pero alam ninyo, once na tayo ay nagpe-pray, Lord, gusto ko din pong maging biyaya sa iba. No? Dahil sabi ng Corinthians yata yun na kaya kang pagpalain ng Lord, ng Diyos, nang higit pa sa iyong pangangailangan upang meron kang maibabahagi. No? Yes, kung gugustuhin lamang po natin. Pero ang iba kasi, maaring hindi. No? Basta't may dumating na biyaya sa kanya, ay akin ito.
Biyaya ito ng Diyos sa akin, kaya akin lang. No! Kaya tayo pinagpapala ng sobra-sobra dahil merong purpose ang Lord na iyon ay pwede mong ibahagi. Ang iba kasi is pag pinagpapala, itatago ko ito kasi kakailanganin ko ito in the near future. Pero madali yang maubos, no? Parang yung agos ng tubig. Pag sinanggahan mo na, tigil na sa iyo, gagawa siya ng paraan para sa iba naman pumunta. No? Kaya nga para sa iyo patuloy na dumadaloy ang biyaya, ang gawin mo is patuloy. Pag binigyan ka ng sobra, sige go, bigay ng ibigay. Pero, syempre, magkakaroon din tayo ng wisdom and knowledge. No po? Na yung dapat na binibigyan natin, ginagamit sa kaayusan. Okay? Hindi po yung nagbibigay tayo, ay nakikita naman natin na ginagamit sa hindi tama. Okay? Ayan. So, tumulong sa kapwa, umabot. Pero, tandaan po natin, hindi laging kapwa. Masarap tumanggap, di ba? Pag bibigyan kayo ng regalo, anong nararamdaman nyo? Masaya, yes. Masarap tumanggap, pero sabi nga, mas masarap magbigay. Okay? Dahil, pag tumanggap tayo, hindi isang tao lang yan. Tao lang yung nagbigay na yan sa atin. Pag nagbigay tayo, ang magbabalik sa atin ay ang Lord. At pag ang Lord ang nagbigay, higit. No? Sobra-sobra. Okay? Sobra-sobra. No? O yan. Kaya mamaya, yan. I-practice ninyo. Okay? Yan. So, okay. Doon tayo sa grace. Alam niyo ba na ang grace ay another to forgive? Ang pagpapatawad ay biyaya din. Bakit? Kasi pinalaya tayo mula sa ating mga kinikimkim, mga basurang nandyan sa dibdib mo, lumalaya, natatanggal. At gumagaan ang iyong damdamin, Kaya nga, pag may nakagawa ng masama sa iyo, instead na magalit ka, kayo po ba yung ginawa na ng masama? May nakagawa ba ng masama sa inyo? Yes, may nakagalitan kayo. Yes, marami, Meron at meron. Okay? So, ang gawin natin, pag merong mga ganyan kailangan magkaroon tayo ng awa sa kanila. Have mercy on them. Instead na magalit tayo, magkaroon na lang tayo ng mercy, kaawaan sa kanila. Dahil, tulad nga nung sinabi ng ating Panginoon, doon sa first commandment, balik tayo doon sa forgiveness. Anong sabi ng Lord doon ni Jesus na nakapako na siya? Nagalit ba siya? Pag ako'y nakababa, tapos kayong lahat sa akin. Hindi, wala siyang ginabing ganoon. So, ang sinabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ganon din tayo. Pag may nakapagbigay o nakapagdulot ng sama ng loob sa atin, let us forgive. Let us forgive, and let us pray for them. Dahil talagang sila ay na-engross lang ng dyablo. Nagamit sila ng dyablo. Okay? Kaya, kailangan nila ng tulong para makalaya. Sabi nga sa Lucas 6:36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Okay? So, sino ba ang inyong ama? Kayo ba'y anak ng Diyos? Taas nga po ang kamay ng anak ng Diyos. Yan. Yung mga hindi po nagtaas ang kamay, kanino kayong mga anak? Ewan ko sa inyo. Okay. So, tayong lahat ay anak ng Diyos. Okay. So, sige. Next. That is extend grace and mercy, awa at habag. Tulad ng maalala po natin, meron doon sa Bible na sabi nga po yung hari ay may pinagkatiwalaan. And then dumating na siya, so sinisingil na niya, magkano ba ang utang mo sa akin? Sabi niya doon sa
pinagkatiwalaan niya. So, ganito po, madami, ano. So, sabi nung hari, bayadan mo ito. Ang sabi naman nung nagkautang is, wala po akong maibabayad sa ngayon. Sabi ng hari, pag hindi ka nakabayad, ipakukulong, pabibilanggo kita. Pati ang iyong mga pamilya. So, nagmakaawa yung nagkautang, no? Patawarin po ninyo ako, bigyan pa po ninyo ako ng palugit. Huwag niyo po akong ipabilanggo. Totoo naman. Paano pang makababayad kung nakabilanggo? Di ba hindi? Yan. So, dahil maawain yung hari, pinabayaan niya. Sige, maghanap ka. Paano mo ako mababayadan? O, umalis na yung nagkautang. Then sa daan, nasa lubong niya yung isa ding nagkautang sa kanya. Hoy, halika dito. Bayadan mo ako ngayon. Dahil ako'y sinisingil na. Yung mga inutang mo sa akin, gaano? Sabi nung sinisingil niya, pasensya na, wala akong pera ngayon. Hindi pwede. Ipakukulong kita kasama ang mga pamilya. Sige, kulong. Nalaman ito ngayon ng hari. No? Pinatawag niya. Yung hindi nagpatawad. At sabi niya, noong ikaw ang nagmakaawa sa akin, pinatawad kita, naawa ako sa iyo. Bakit ikaw doon sa iyong nangutang sa iyo, hindi ka nagpatawad? Ayan, so siya ay pinakulong, no? Ganon din po tayo. Okay? So kailangan, dahil tayo, ano man yung mga nagagawa nating kasamaan, nagagawa nating kasalanan, patuloy tayong pinapatawad ng Diyos. Kaya magpatawad tayo. Okay? Dahil alam ninyo, kaya nga naisip ko kung minsan noong, di ba noong unang panahon, ay pagka ikay nagkasala, basta ka na lamang namamatay. Di ba? Nabasa ba ninyo yun? Na yung nagkasalay, basta na lang tumimbuang. Sabi ko nga, parang maganda yun. Siguro, wala na. May matitira pa kaya dito? Wala na po. Dahil tayong lahat ay makasalanan. No? Pero tayo ay pinatawad dahil sa pabor at grasya ng Panginoon. Kaya nag-enjoy pa tayong mabuhay. Pero kailangan tayo po ay sikapin din nating paayusin ang ating buhay. No? Magagawa natin ito sa guidance ng Panginoon. Okay. So number 3 na po tayo. Paano, no? How to practice kindness. Ito, number 3, medyo ito love our enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway, no? Okay. Sabi sa Mateo 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Alam po ninyo, hindi dapat nakadepende ang ating kabutihan sa kung paano tayo tinatrato ng iba. No? So, mahalin ang kaaway, ang sabi doon. So, hindi lang po yung romantikong pagdamdamin, kundi yung sadyang pagpili na gumawa ng mabuti at hangarin ang ikabubuti ng iba. So, paano nyo mamahalin ang inyong mga kaaway? Kayo po ba yung pag nakita mo pati yung pagdaan mo sa tapat ng bahay, hindi mo na ginagawa. Kung maibala ang ding dadaanan, iikot ka pa. Kahit malayo-layo, wag mo lamang makita yung pagmumukha ng nagalit. No? Yes po. Ano? Totoo po yun. Yan po ang sitwasyon ng isang tao. No? Pag paalis ka, ay nakita mo, naroon pala yung kinagagalitan mo, ibabalik ka muna. Sisilip-silipin, ay nakaalis na ba? Pag nakaalis na, saka ka, lalakad at dadaan doon. Lalo na yung pinagkautangan. Pinagkautangan. No? Hindi po tayo ganoon. Ano? Ang mga utang natin, binabayadan natin. Dahil yung dignidad natin, nasasalamin ang Panginoon. Okay? So, ayan.
So yan, love your enemy. Sabi po doon, mahalin ang kaaway. At sabi nga, kahit gaano pa kasakit, yes, maaring masakit yung mga ginawa sa atin, pero gusto mo na mabigyan ng kapurihan ng Lord, o di dapat sumunod tayo sa salita ng Diyos, no? Hindi po ito sinasabi lamang, kundi ito ay mandated sa atin. Ito, sabi ng ating Panginoon. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sino ba yung mga umuusig na tinatawag natin? Wala ka namang ginagawang masama pero may mga nasasabi pa rin sa iyo. No? Yes, hindi na natin yung kasalanan. Okay? Pero tayo ngayon nga, tinutuwid tayo ng Lord. Kung meron tayong mga ganong ginagawa pa, okay? Wala na ngang ginagawa sa iyo, galit ka pa rin sa Kanya. Meron ka pa rin kinagagalitan, meron pa rin nasasabi. Kakaawa naman yung mga wala namang ginagawa, may nasasabi pa rin tayo. No? At higit sa lahat, nagkakasala tayo sa Panginoon. No? Yan. So, sabi nga doon sa Mateo 5:45, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Yan, no? Maalala na lang natin yon. Ang ganda ng araw, ang ganda ng sikat ng araw. Para lang sa akin yan dahil ako'y matuwid. Hindi! Sa masama at sa mabuti. Pinasisikat ang araw. Okay. Another, ito yung 46. Tingnan po natin at napakalaki ng iminumulat sa atin. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? No? Alam natin ang mga maniningil ng buwis noong unang panahong yon, kahit hanggang ngayon. May politika. Makulong ako paglabas ko dito eh. Hanggang ngayon, di ba? Corruption. Ganyan, corruption, makasalanan yung mga maniningil ng buwis noon. Ayun. Wala na kayo, no? Yan. Pero hindi naman lahat. Ano po? Merong mga Kristiyano nagpapatuloy na magpaka-Kristiyano, no? Pinipilit, okay? Yan, sinasabi doon. Kung ang mamahalin ninyo, pakikitaan lang ninyo ng maganda ay yung mga gumagawa ng maganda sa inyo, wala din, kulang. So, kahit yung walang ginagawa sa iyong mabuti, pakitaan mo pa rin ng mabuti. At higit sa lahat, kung meron man silang mga nasabi sa iyo na pangit, may nagawa man silang pangit, patuloy pa rin natin silang mahalin. No? Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, sabi nga sa mga hindi man makagawa ng favor sa atin, maging mabuti pa rin tayo. Okay? Nanat po natin. Huwag lang tayong yung kapitbahay na laging pag dumating galing abroad, meron ka, No? Hindi yung, ito lang. Kaya minsan nakakatakot mag-abroad. No? Pag umuwi ka, akala napakarami mong pwedeng ibigay. Pero hindi. Naintindihan ko yan ng mga panahong mga anak ko na nandoon, no? Wala akong kayang maibigay na madami. Okay? Yes. Dapat hindi tayo ganoon sa mga nag-a-abroad. Huwag natin silang tingnan bilang pag dumating sila, laksa-laksa ang ibibigay sa akin. At pag may binigay sa isang Colgate, isang sabon, ano pa? Ang laging bigay-bigay ng mga nag-a-abroad. Chocolate, no? Sabihin pa, ito lang. Kawawa naman si nag-abroad, no? Yeah. So, wag po tayo mag-expect sa kanila. O kaya isipin naman, bakit? Nung umalis ba siya, nagbigay ka ba ng kahit kornek?
Hindi na doon. No? Alalahanin natin na sila'y naghanap buhay doon, napalayo sa pamilya, namuhay ng halos mag-isa. No, napakalaki ng agony ng mga nag-a-abroad. No, buti pa dito, pag masakit, pagkagaling sa trabaho, kunwari, pag uwi ng hapon, pakihilot naman ang aking paa. No? Oh, may maghihilot na asawa o kaya anak. Pagka nandoon ka, sinong paghihilutin mo? Ay, boss, yung boss mo? Hindi. Okay? Yan. So, we have to understand yung kanilang kalalagayan. No? Okay? So, ayan. Extend grace, love our enemies. Okay? The last, number 4 na po tayo. So, number 4 po is, seek to understand others' perspective. Unawain ang pananaw ng iba. Tandaan po natin, kahit pinanganak tayo na wala dining kambal, na kung minsan itong mga kambal na ito tinatawag nating mga identical, yung halos hindi mo alam kung alin bang pagkakaiba, kahit pa ganoon sila, identical twins, still, meron silang pagkakaiba. Dahil we are created by God uniquely. Bawat isa sa atin, unique. Merong something na meron ako, na wala ka, na meron ka, na wala ako. We are unique. Okay? So yan, dapat po ay maunawaan natin yung pananaw ng iba. Okay, at ang pinaka-the best na dapat nating magawa para maunawaan natin ang pananaw o kalalagayan ng iba is putting ourselves in the shoes of others. Ano yan? Agape ba yun? No? Love. Putting ourselves in the shoes of others. Okay? Sa paano yun? Yung makakita mo, yung laging hindi lang ikaw yung mabuti. No? Hindi lang ikaw yung may alam. Siya may alam din. Tandaan po natin, yung sabi nga ng salita ng Diyos is ipagpalagay mo na higit sila kaysa sa iyo. That is pagpapakababa, humbleness. No? Okay, paano yan? Perspective ng iba. Sabi nga magkakaiba tayo at magkakaiba din tayo ng dinadala. No? Mga problema, mga kalalagayan sa buhay. At kung minsan yung mga kalalagayan natin sa buhay ay nagtitrigger sa atin na kung minsan nawawala tayo sa sarili. Kung minsan naglalakad ka. Oy, sister, dire-diretso ka pa rin. No? Bakit? Kasi meron kang iniisip, yung si sister, ganun pala ugali ni sister na iyon. Binati ko, hindi man lang ako binati. No? Pero, alam mo ba kung bakit siya ganoon? No, okay? Dapat maunawaan po natin yan. No? Hindi lang yung tayo ay gagawa na agad ng tinatawag nating assumption. Sabi doon sa Filipos 2:4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Okay? Sa salita ng Diyos, tinuturoan talaga tayong huwag unahin ang ating sarili, kundi ang iba. Tingnan nyo na lang yung ating mata. Yung ating mata ay saan nakatingin? Sa iba. No? Paano ba kaya yung mata? Kung ang mata natin, puro sarili lang natin ang nakikita, siguro yung may antenang ganyan, tapos nakaharap sa'yo ang mata, wala ka nang nakikita kundi sarili mo. Pero hindi tayo ganun ginawa ng Diyos. No? Ang mata natin ay nandyan at ang nakikita natin ay ang iba. At merong napakagandang purpose ang Lord kung bakit. Kasi pagka yung may antena tayong ganyan, sarili mo lang, nag-iisa na lang ang nakikita mo. Okay? Wala kang matututunan. Wala kang makikitang magaganda. Dahil nga nandyan yung mata natin, ipinakikita ng Diyos ang kagandahan ng mundo. No? Ang kagandahan ng bawat isa. Yan. Sa marapat lamang na tayo ay magmalasakit. Okay? So napakainam ng prinsipyo ng salita ng Diyos kung atin lamang po itong isasagawa at susundin. No?
hindi agad tayo magagalit kung may napansin tayong maling nagawa ng iba sa atin. At hindi na nga tayo gagawa ng mga assumption natin. No? Yan. Walang akala ko. Wala na yung mga akala ko. Okay? No. So, sabi nga, pagka dito, paano natin maunawaan at na ang pananaw o kalalagayan ng iba have the benefit of the doubt? Let's say, ano na yung kwento ng tungkol sa perang nawawala doon sa pinasyalan ng pastor? Namasyal siya, sabi nung pinasyalan niya, naglabas siya ng 1,000. Isinipit saglit habang sila nagmimerienda, pinatong niya doon, may nakalimutan siya. Tumalikod si may gawa, pumunta sa kusina, yung pera, baka may mapayid ang ginawa ni pastor, isinipit sa Bible. O pagbalik niya, wala na yung sabi ng may-ari, nung bumalik yung may-ari, saan na yung pera? No? Nag-isip siya ngayon, naggawa siya ng assumption niya. Kinuha na ni pastor? No? Kinuha na ba ni pastor? Iyon ang kanyang pag-aakala. Hanggang yun. Basta na umalis si pastor, para naman talaga sa kanya yon. Pero bakit basta na lang niya kinuha? No? Hindi na nakapaghintay na ibigay sa kanya. Yun ang mga na-assumption ng tao na pinasyalan. Hindi niya alam yung pera ay nandun sa Bible. No? So dumating yung mga medyo matagal, 1 taon yata. May 2 turo sa atin dito No. Nung pamasyal uli si pastor, sabi niya kinuha na ngayon yung Bible. Noon lang niya binuksan. Aba, sabi ng may-ari, yung pinasyalan ulit. Nandito pala yung 1,000. Hindi pala kinuha ni pastor, no? Ayan, yun ay mga assumption. Anong pinapakita doon? Yung pag-iisip natin ng hindi tama, na nakatuon lang tayo sa sitwasyon. Another is, pinakita doon na 1 taon na pala, hindi man lang binubuksan yung Bible. No? Okay, tayo po araw-araw, no? Maya't maya. Basta't may pagkakataon tayo, magbubukas tayo ng Bible. Okay? Yeah. So, yan. Sabi nga, have the benefit of the doubt. Bakit kaya nagkaganoon? Okay? Pag meron tayong nakasalubong at hindi tayo pinansin, pero pinansin mo, huwag kayong gagawa ng inyong isipin. Ang alalahanin ninyo, ano kaya ang pinagdadaanan ni kapatid? Ano kaya ang pwede kong magawa? Okay? Dahil alam natin na ang papababa lang naman ng moral ng tao is problema. Kung lalo na kung di pa siya masyadong malalim, mababa ang moral niyan pag nawalan siya ng pera. Kasi nang walang pera, may pera ako. Konti. Yes, pero alam niyo, sabi ng aking anak, si mama, parang wala kang kasi yung mga sinusuot-suot nila, gusto ko din yan. Bigay mo na lang sa akin yan. Ganyan ako sa aking mga anak, mga sila, fashionista. Sabi ko, gusto ko din yan. Yeah. Sabi ng isa kong anak, si mama walang kasiyahan. Sabi ko naman, oy, hindi. Nakita mo ba akong malungkot? Sabi ko, kahit wala akong pera, hindi mo makikita ako'y malungkot. Tulad ngayon, wala akong pera, pero tahimik ako at hindi ako nakakita ng kalungkutan. Walang magsasabing wala akong pera. Sabi ko, kaya nga, kuminsan di na nila ako binibigyan. Akala nila lagi akong maraming pera. Pero alam niyo, ang akin lang is sa Lord. No? Lord, kita mo ang kalalagayan ko. Yan na ako, O mamaya, alam ninyo, mayroon nang mag-aabot sa aking mga anak. Hindi ko sinasabi, uy, wala akong pera, bigyan niyo ako. Hindi ako naggaganon sa aking mga anak, no? Dahil wala pa nga akong pensyon. Pero kino-convict sila ng Lord. Okay? So sa Lord lang tayo, no? Okay, conclusion na po tayo. Sa paano, how do we practice
Kindness, sa una. Seek to understand others. Unawain ang iba. Love your enemy. Extend grace and mercy to others. And be kind to others. Okay? Ngayon, sabi nga, kindness, we need to apply this character sa bawat araw. Kailangan, ito ay laging pinitas natin. Bunga ito ng Holy Spirit, pitasin natin. At lagi nating kainin para mapuno tayo ng kabutihan, kagandahang asal. No? Kumbaga, alam niyo sa puno ninyo, meron ba kayong puno? At merong bunga doon. May nakalagay love, yung iba't ibang bunga ng Holy Spirit. Ang ganda, no? Sa paningin, ang ganda. Pero, hanggat hindi mo yan pinipitas at kinain, hindi mo malalasahan ang tunay na lasa nito. Okay? Di ba pag kumakain tayo, anong sinasabi natin? Fantastic! Ang sarap-sarap. No? Yan. So, paano mangyayari yun sa buhay natin? Pitasin, kainin, no? Salita ng Diyos, di ba? Pagkain natin yan, pagkain ng ating spirito, kailangan tayo ay, magkaroon nito. So, sino man ang ating makakaharap o makakasama, wala dapat pipiliin pagpapakita o pagpaparamdaman ng kabutihan. Okay? So, at sabi nga, kulang yung makaramdam lang tayo. Kailangan meron tayong ginagawa. So, kindness is compassion in action. Okay, yan, hanggang ganyan na lang po. Tayo po'y muling manalangin. Yes, Lord, salamat po aming Diyos sa mga salita mo na nahayag ngayon. Napakainam, Panginoon, ng mga itinuro mo sa amin. Dahil ito ang magtuturo sa amin kung paano isabuhay ang buhay na nais mo para sa bawat isa na tumanggap sa iyo. At sa pagkakataong ito, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Nawa po ang kabutihang asal na ito na nais mong maposes ng bawat isa sa amin ay tunay na magawa namin at maganap sa aming mga buhay. Cover us by your blood, Jesus, na itong mga biyaya mo, biyaya ng salita mo na narinig namin sa umagang ito, ay maging fuel pa ng puso namin, ng isip namin, ng buong katauhan namin upang makapagpatuloy kami sa lakad na nais mong lakaran namin. Patuloy pa na hinihiling ko sa iyo, hinihiling namin sa inyo, aming Diyos, ang laging pagsama mo sa amin sa lahat ng pagkakataon. Upang sa ganon, maalala namin kung nakakalimot kami sa mga nararapat namin gawin, paalalahanan mo po kami lagi. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Glory to God.